So, by popular demand, ibalik na po natin yung kandila. Yun nga lang, di ba wala na akong lighter? Medyo wala na tayong budget. Posporo na lang ang meron tayo right now. Nandito ka ngayon sa susunod na kabanata ng Spooky Series. Ayun! Finally! Kung meron kayong mga post na gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko. Ang kwento natin ngayon ay galing sa isang anonymous member. Ako si Bing, 23 years old. Nangyari ito nung 10 years old ako sa Davao Occidental. Umuwi kami sa probinsya ng pamilya ko kasi namatay yung tsohin ko. Which is, yung kapatid nung papa ko. Nang dahil sa kakulangan sa pera, napagdesisyonan ng magulang ko, naiiwan kami dun sa lola ko. Tapos, magtatrabaho sila sa Davao. Dahil laking Davao kaming magkapatid, hindi talaga kami sanay doon sa mga trabahong pangbukid, ganon. Pero, pinag-aralan ko talaga. Tinulungan ko yung lola ko sa trabahong pangbukid para hindi naman niya masabi sa akin na wala akong alam, 'di ba? Pero, hindi ko na pinapatulong yung ate ko kasi sakitin yun eh. Sobrang matatakutin talaga ako. Pero kahit ganun pa man, hindi pa naman ako nakakita ng multo. Pero usap-usapan kasi sa amin na marami daw naninirahan talaga ng mga nilalang sa mga bukid. Dahil hindi naman ako nakakakita, kahit na natatakot ako, sumasama pa rin ako sa lola ko para tumulong, syempre. Normal na araw lang yon. Tapos yung lola ko, nagpapasama siyang pumunta sa bukid kasi kuha daw siya ng mga kamote para panghapunan namin dahil wala na kaming bigas. Paggabi na nun, kahit na natatakot ako, sinamahan ko pa rin si lola kasi nga wala siyang kasama. Lalo na kung dadalhin niya yung mga kamote pababa. Pataas kasi yung bukid namin. Ngayon, edi umakyat na kami. Nasa may bandang mga kawayanan kami. Hindi ko na talaga kayang umakyat kasi sobrang dulas talaga ng mga dahon-dahon. Sabi ni Lola na hintayin ko na lang daw siya doon. Kasi saglit lang naman daw siya at kukuha ng kamote. Kahit takot, nagpaiwan na lang ako. Para aliwin yung sarili ko dahil medyo creepy nga yung paligid ko. Sumipol-sipol ako. Nang biglang may pusang gala na lumapit sa akin, like randomly. Gulat ako na may halong pagtataka kasi ngayon lang ako nakakita ng pusang malaki na galing sa bukid. Kasi that's very unusual. Ngumingiti ako tapos tinatawagan ko yung pusa para lumapit siya sa akin. Kasi syempre, that's a cat. Cutie. Lumapit naman to. Pero bigla siyang naging aggressive sa akin. Akma niya akong kakagatin, kaya pumulot ako ng bato tapos binato ko sa kanya para lumayas siya. Agad naman itong tumakbo. Tapos nun, bumalik na ako sa pwesto tapos sumipol-sipol ulit. Dinig ko na yung mga ibon kasi kumakagat na ang dilim. Bigla na lang akong kinilabutan. Kasi bigla silang tumigil. Alam niyo yung nakakabinging katahimikan? Nang halos naririnig mo na lang is yung sarili mong paghinga. Mga ilang minuto, may naririnig akong dahan-dahan na naglalakad. Kasabay ng pagtunog ng mga dahon ng kawayan. Agad kong hinanap kung saan yung pinagmulan nun. Dahil akala ko, si Lola na yon. Lola? Tinatawagan ko pa nga si Lola. La? Ikaw ba Pero yan? walang sumasagot. Kaya sobrang kinakabahan na ako nun. Palingon ako sa may likod ko dahil may naramdaman akong papalapit sa akin. Pagkalingon ko, meron akong nakitang isang babaeng napakahaba ng liig. Mahaba ang buhok, maputla at may hiwa ang liig. Wala siyang mata, pagkatapos punit ang bibig. Naglalakad to patungo sa akin. Sigaw na ako ng sigaw in the hopes of my lola answering me, pero walang sumasagot na para bang walang nakakarinig sa akin. Parang nanghihiwalay na yung kaluluwa ko sa katawan ko sa sobrang takot. Atras lang ako ng atras nang di ko na namamalayan na bangin na pala ang nasa likuran ko. Kinalmot nung nilalang yung mukha ko. Nang dahil sa update, di ko na malayan na out of balance ako. Muntikan talaga akong mahulog doon sa bangin. Buti na lang, meron akong nahawakan ng ugat ng Mariveles. Kalmot talaga siya ng kalmot sa akin. Umiiyak na ako noon sa sobrang hapde at sa sobrang takot. Ang nasa isip ko noon, ayoko pang mamatay. Sigaw pa rin ako ng sigaw, tinatawag ko yung lola ko. Dahil nawalan na ako ng pag-asa, yung pinaka-last resort ko ay nagdasal ako ng the Lord's Prayer. Pinikit ko yung mga mata ko habang kinakalmot niya pa rin yung mga kamay ko at braso. Pero nagpapatuloy lang talaga ako noon sa panalangin. Habang nandun ako sa kalagitnaan ng pagdarasal ko, narinig kong sumigaw yung nilalang ng sobrang lakas. Ramdam na ramdam ko sa buto. Pagkatapos noon, naramdaman kong may humawak sa mga kamay ko. Pagmulat ko, ang nakahawak sa akin ay yung lola ko. Tinulungan niya akong makatayo. Pagtapos noon, tumingin ako sa paligid. Wala na yung babaeng nakita ko. Tapos, maingay na ulit. Tirinig ko na ulit yung mga kuliglig at yung mga ibon.
Tinanong ako ng lola ko ano nangyari, bakit sobra-sobra daw yung takot ko, tsaka yung panginginig. At kung bakit bigla napunta ako sa bangin, pero hindi na ako makasagot nung time na yun. Tapos, inalalayan na lang ako ni lola pababa. Parating namin dun sa bahay, nandun din yung isa kong tito. Tapos, pinainom muna nila ako ng tubig para kumalma. Pinupunasan din ng asawa niya yung pawis ko, na kung saan dun ko napansin, na wala akong mga sugat. Hindi na mahapde. Pero dumudugo yung ilong at tenga ko. Kaya nga yun yung inasikaso nila. Nanginginig pa rin ako ng sobra. Tapos, nung tuluyan na talaga akong kumalma, dun ko kinwento ang lahat ng nangyari. Ang sabi nila sa akin, nagalit daw kasi yung nilalang na matagal nang nandun sa bukid na yon. Nagalit siya kasi binato ko yung kanyang alaga. Pinaalbularyo nila ako at that time. Tapos, dun ko lang nalaman na binuksan nung nilalang na yon yung third eye ko. Dun na ako nagsimulang nakakakita ng iba't ibang mga kaluluwa at nilalang. Oo, hindi madali. Pero dun ko na-realize, hindi lang talaga mga tao ang nakatira sa mundong to. Marami rin tayong mga kasabayan. At dun po nagtatapos ang ating kwento. As much as possible, let's be respectful sa mga nature kasi hindi natin alam na baka alaga pa lang ng isang kapre, ganun, o kaya ng isang manananggal. I'll see you sa next upload. Bye-bye! Ay.